yan ang gusto mo? Sige! Diyos ko! Aswang! Daria! Tumabi ka! Ah! Lagim FM. Lagim FM. May isang perlas na niluwal ng dagat. May kapangyarihang pagalawin ng alon, palakasin ng hangin, at ipatawag ang kulog. Ngunit higit sa lahat, ito'y may sumpa, sapagkat ang sinumang gahaman na magtataglay nito ay magdadala ng kamatayan sa buong bayan. Taong 1897, sa baybayin ng baryo, San Roque, Samar, nagsimula ang lahat. At ako si Daria, apo ng isang mangkukulam na si Lola Iska. Sa akin niya iniwan ang isang lihim na pilit inaagaw ng dilim, ang mutya ng daluyong. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking naging kwento. Hayaan niyong simulan ko ang aking istorya. Daria, apo. Halika. Lumapit ka sa akin. Lola, huwag ka magsalita. Magpapatawag ako ng albularyo. Baka may magawa pa. Hindi na, apo. Tapos ng oras ko. Makinig ka muna sa akin. Maaari ba? Lola, huwag ka namang ganyan. Hindi ko kayang mawala ka. Apo, ang lahat ay may hangganan. Pero may iiwan akong tungkulin para sa'yo. Tignan mo ito. Ang mutya ng daluyong. Hindi ito isang hiyas. Tulad ng iniisip ng iba. Buhay ito. At may kapangyarihan. Mutya ng daluyong? Ito po ba yung lagi niyong binabanggit sa mga dasal niyo, Lola? Oo. Ito ang lihim na binantayan ng ating lahi. Kaya pagalawin ng mutyang ito ang alon, hangin, pati kulog. Pero kapag napunta sa maling kamay, ay may masama at nakakakilabot na epekto sa bayan. Pero Lola, bakit po ako? Hindi ko po alam kung kaya ko. Dahil ikaw lang ang may pusong dalisay, apo. Hindi kapangyarihan ng hanap mo, kundi pag-ibig sa tao. Tandaan mo, Daria, ang mutya
susunod lamang sa may busilak na loob. Pero, paano po kung mabigo ako? Paano kung maagaw sa akin ang mutya? Huwag mong hayaang lamunin ka ng takot. Kapag dumating ang oras, ay makikilala ng mutya ang tunay na tagapag-alaga niya. At sa oras na yon, sundin mo lang ang tibok ng puso mo. Lola! Lola! Huwag mo akong iiwan! Hindi ko kaya na mag-isa! Hindi ka kailanman nag-iisa. Dala mo ang dugo ko. Ang dasal ng lahat ng ninunood natin. Apo, itago mo. Itaguyod mo ang bayan. Ang dagat ay buhay at kamatayan. At ikaw na ngayon ang tagapag-alaga nito. Lola! Lola! Huwag mo ako maiiwan! Lola! Ipinapangako ko, Lola. Iingatan ko ang mutyang daluyong kahit buhay ko pa ang naging kapalit. Lola, sana nandito ka pa. Hindi ko alam kung kaya kong dalhin ang iniwan mo. Daria! Ang apo ng magkukulang. Ibigay mo sa akin ang mutya. Hindi mo alam kung anong bigat ang dala niyan. Sino ka? Bakit mo alam ang tungkol dito? Ako si Amara, reyna ng mga nilalang ng gabi. Ang mutya ng daluyong ay matagal nang para sa amin. Ibigay mo na, bago pa ako mapilitang gawin ang hindi nararapat. Hindi. Hindi ko ito ibibigay. Iniwan ito ni Lola para sa bayan, hindi para sa inyo. Isang hamak na bata ang hahawa sa kapangyarihan. Hindi mo nga alam kung paano ito gamitin. Ibigay mo na, Daria, bago pa kita lamunin ang buo. Lola, Lola, tulungan mo ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Dahil hindi pa ako ganun kaganap na magaling na antingera. At hindi ko pa alam paano gagamitin ng mutya. Pinangunahan ako ng takot. Itinakbo ko ang mutya sa isang kuweba kung saan walang ibang makakakita. At si Amara ay biglang nawala sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Tila may kinatatakutan siya sa direksyon at planong aking tinahak. Kailangan kong itago ang mutya. Hindi ko pa kaya. Hindi ako handa.
Mutya! Lola! Lola, patawarin mo ako. Hindi ko kaya hawakan mo Mutya. Naduwag ako. Nang maitago ko na ang mutya, ang buong akala ko ay matatapos na ang takot na nararamdaman ko. Pero nang pagkalabas ng kuweba, ay malakas na hampas ng alon at kulog ang sumalubong sa akin. Ang Mutya! At tuluyan na akong nawalan ng malay. Nasaan ako? Nawalan pala ako ng alaala. Pagkasalubong ng liwanag na yun sa akin, at isang antingero ang nagligtas sa akin, si Kalando. Mabuti naman at gising ka na, Iya. Ako nga pala si Kalando. Huwag kang matakot. Ako ang nakakita sa'yo sa may dalampasigan kagabi. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Daria. Anong dalampasigan? Bakit ako nandun? Ang huling tanda ko ay libing ng lola ko. Tapos, wala na. Dinala kita dito sa kubo ko. May sugat ka sa noo at nahihirapan kang huminga kanina. Buti na lang, may anting-anting ako. Anting-anting? Antingero ako mula sa Leyte. Matagal ko nang binabantayan ang lugar na to. May dala akong kambal ng San Miguel, ang anting-anting, laban sa mga nilalang ng dilim. Eto, nakikita mo? Gamit ito, hindi ako basta masusugatan ng mga aswang. Aswang? Parang may naaalala ako. Pero naguguluhan ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko ito agad, pero apo ka ni Lola Iska, hindi ba? At isa ako sa mga naniniwala na may mutya sa ilalim ng dagat. Mutya? Bakit parang wala akong maalala? Ang huling alaala ko lang ay libing ng Lola Iska ko. Pagkatapos, blanko na. Kung ganun, baka mas mabigat ang nangyari sa'yo kagabi kesa sa iniisip mo. Hindi basta lumilitaw ang mga nilalang ng gabi kung walang pakay. Batid kong sinalakay ka ng mga aswang dahil sa mga sugat at galos na tinamo mo. Kalando, bakit hindi ko maalala? Kung may mutya nga, bakit parang nawala sa isip ko? Baka pinipili mong kalimutan. O baka may sumpa sa pagtalikod mo rito. Hindi ko tsak. Pero tandaan mo, kung totoo ang nasa iyo ang susi ng mutya na yun, ikaw lang ang makababalik nito. Pero paano kung hindi ko mahanap? Paano kung ako ang dahilan kung bakit nawala ito? Hindi ka nag-iisa, Daria. Ako man. Matagal lang naglalakbay para rito. Kung totoo nga ang iniwan ng lola mo, tutulungan kitang hanapin. Lola, bakit hindi ko matandaan? Bakit mo ako iniwan ng ganito? Natatakot akong mag-isa.
Kinabukasan ay dinala ako ni Kalando sa gilid ng gubat. Wala man ang mutya, ay tinuruan niya akong tanggapin sa puso ko ang aking tungkulin. Hinawakan ko ang aking tapang. Hindi salita ang itinuro niya, kundi lakas ng loob. Unti-unti ay natuto akong lumaban at tumindig sa sarili kong mga paa kung paano lumaban at labanan ang aking takot. Isang araw, Magandang araw, Kalando. Lalo na sa'yo, Iha. Ako si Kapitan Severino. Narinig ko ang tungkol sa'yo. Apo ka ni Lola Iska. Anong pakay niyo rito? Dederechahin kita, Iha. Ang mutya ng Daluyo ay alam kong nasa paligid lamang. At kung kinukupkup ka ni Kalando, ibig sabihin nun, ikaw ang susi. Kapitan, huwag mong idamay ang bata. Hindi mo alam ang bigat na iniwan ng mutya sa kanya. Ako ang kasama niya dahil ako ang magtatanggol sa kanya. Magaling ka nga, Kalando. Pero huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang kapitan na may impluensya. Kung nasa akin ang mutya ay masisigurado kong hindi madadapuan ng gutom ang buong bayan. Hindi lahat ng may maganda sa salita may malinis sa hangarin. Si Daria, hindi laruan. At ang mutya ay hindi paninda. napaisip ako ng mga oras na yon kung bakit ang bawat isa ay may nais sa mutya. Paano ko malalaman kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan? Isipin mo mabuti, Daria. Ang makapangyarihang bato ay dapat nasa makapangyarihang kamay. Kung pipilitin mo, Kapitan, ako ang haharap sa'yo. Sa pangamba na madamay sa pagtatalo ng dalawang lalaki sa harapan ko, ay hindi ako nagdalawang isip na tumakas. Tumakbo ako sa kakahuyan hanggang sa... Kailangan kong lumayo. Ayokong madamay sa kanila. Biglang may kamay na humawak sa braso ko. Sino ka? Shh! Huwag ka maingay. Ako si Goryo. Hindi ka ligtas kung patuloy kang nasa poder ni Kalando. Kahit ng kapitan. Goryo? Bakit mo ako tinutulungan? Anong alam mo sa nangyari? Batid kong nasa panganib ka. Lahat sila may pakay sa mutya. Ang hindi mo alam, ginagamit ka lang ni Kalando. Ginagamit? Hindi. Iniligtas niya ako. Tinuturuan niya ako kung paano. Para mas mapadali niyang makuha ang mutya. Hindi mo ba naiisip? Kung wala ka, wala rin siyang paraan para hanapin yun. Pero, bakit ko paniniwala ng isang tulad mo? Dahil ako lang ang walang interes sa kapangyarihan. Ang gusto ko lang, huwag kang lamunin ng sumpa. Ha? Sino yun? Nasundan ata ako ng dalawang kumag na yun. Huwag kang matakot, Iha. Ako si Amara. Wala akong masamang pakay. Amara? Daria, huwag kang lalapit. Naamoy ko siya. Hindi siya tulad natin. Bakit ka ba nakikialam? Bakit? Ano bang kailangan mo? Basta huwag kang lalapit kay Daria! Kung iyan ang gusto mo, sige.
Diyos ko! Aswang! Daria! Tumabi ka! Nasugatan siya! Goryo! Anong gagawin natin? Hindi tayo pwedeng manatili rito! Bilisan mo! Bakit parang tinatawag ako ng dagat? Huwag kang lumingon! Doon tayo! Doon tayo sa ligtas! Sa dalampasigan! Habang papalapit kami sa dalampasigan, ay doon bumalik ang lahat ng aking alaala. Hindi ko pala naitago ang mutya. Kusa itong lumubog sa gitna ng karagatan. At ngayon ay tinatawag na ako nito. Nakita ko ang isang perlas na kumikislap na tila buwan sa ilalim ng tubig. Goryo, bakit ganito ang pakiramdam ko? Para talagang tinatawag ako ng dagat. Daria, amo siya naririyan. Ramdam ko rin. Pero mag-iingat ka. Hindi lang tayo ang naghahanap niyan. Daria! Tumigil ka! Hindi mo pa kayang hawakan ang bigat ng kapangyarihan ng mutya! Ito na pala ang apo ni Iska. Sa wakas, ang mutya ay babalik na sa tunay na may-ari. Sa gabi at sa amin. Hindi! Hindi para sa inyo ang mutya! Daria, wag! Huwag ka matakot! Hanapin mo ang liwanag! Abutin mo! Sa ilalim ng tubig ay nakita ko ang kumikislap na alon. Tila mahiwagang puwersa. Oo! Nakikita ko na! Isang perlas! Kumikislap na parang buwan! Naghihintay sa akin! Daria! Huwag mong abutin! Hindi mo alam ang kapalit nito! Akin yan! Ah! Ah! Goryo! Hindi! Hindi ko hayang mapahamak ka! Kitang-kita ko ang paglapit ng liwanag ng perlas. Parang kusa itong umaahon mula sa tubig. Kung itong tinakda, tatanggapin ko! Imposible! Paano mo nagawang hawakan ng mutya? Nagmamadaling umatras at naglaho sa dilim ang mga aswang na kampon ni Amara kasama siya. Maging ang mga antingero ay nagtakbuhan. Sa wakas, nasa akin na ang mutya ng daluyong. Ramdam ko at hindi na ako natatakot. Parang tinanggap din ako ng dagat. Daria, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi na ako humihinga ngayon. Ano ka ba, Goryo? Ikaw ang nagtulak sa akin kung paano magtanggol. Siguro ngayon, tabla na tayo. Nakakatuwa. Bigla na lang sila naglaho. Para mga pusang nabasa sa ulan. Oo nga. Kanina, halos ikamatay natin. Ngayon, nawala sila na parang bula. Daria,
Hawakan mo ng mahigpit ang mutya. Dahil sa'yo, nananahimik ang dagat. Oo, Goryo. Buong puso ko na itong tinatanggap. Ako na ngayon ang tagapangalaga ng mutya ng daluyong. Matapos ang lahat ng unos at dilim na aming pinagdaanan, heto kami ngayon ni Goryo sa kasalukuyan. Payapa, malayo sa panganib, at higit sa lahat, buo. Nasa maliit kaming baryo, sa gilid ng dagat ng San Roque, nagtayo ng sariling tahanan at tahimik na hanap buhay. Hindi man naging madali ang pag-alis sa nakaraan, ay natutunan naming yakapin ang kasalukuyan. Madalas kong balikan ang mga alaala ng takot at pagdurusa. Pero mas nangingibabaw ang pasasalamat dahil sa gitna ng lahat ay hindi kami bumitaw sa isa't isa. Kahit sa maikling panahon na nakilala ko siya, tinuring ko siyang nakababatang kapatid at patuloy na namuhay na magkasama. Kung may aral man akong maibabahagi, ito'y simple lang, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa tapang na mag-isa, kundi sa tibay ng paninindigan kapag may karamay ka. Dito na nagtatapos ang aking kwento. Isang paalala na sa kabila ng dilim ay may pag-asang muling sumikat ang araw. Lubos na gumagalang, Daria. Lagim FM. Lagim FM. Layuan mo siya, dama! Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Iho, hindi mo ba alam? Gabunan yan, hindi tao! Lagim FM. Lagim FM. Naranasan niyo na ba ang madala sa isang lugar na malayo sa inyong nakasanayan, kung saan ang bawat gabi may halakhak ng mga uwak at ang katahimikan ay tila may nakatagong panganib? Isa akong Pilipinong doktor na napadpad sa Pakistan noong taong 1957. Sa gitna ng kaguluhan ng paghahati ng India at Pakistan, sa isang maliit na baryo sa Khyber Pass, pinadala ako ng isang relief mission. Sa panahong yun, kulang ang gamot, sugatan ng mga tao, at laganap ang takot. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Adrian. Makinig kayo at hayaan niyong dalhin ko kayo sa aking nakakikilabot na karanasan kasama ang mga gabunan. Dr. Adrian, salamat at tinanggap mo ang paanyaya. Matagal na naming hinihintay ang tulong mo. Wala yun. Sino ba naman na magtutulungan kundi tayo din na kapwa Pilipino? Pero Mang Burgos, napansin ko, tila lahat ng tao dito mga kababayan natin. Tama ka. Lahat ng mga kasamahan natin dito ay mga Pilipino. Nag-ipon-ipon dito nang sumiklab ang kaguluhan sa Maynila at Mindanao. Dito kami napadpad. Naghahanap ng payapang tahanan, pero kahit saan ay may panganib. Anong ibig niyong sabihin? May mga nawawala tuwing gabi. Bata, matanda, kahit hayop. Kapag hinahanap ay buto na lang ang natitira.
Sabi ng matatanda, mula raw ito sa yungib sa bundok, ang mga gabunan. Gabunan? Alam ko may sakit na dala ang paligid. Pero yung hib at halimaw, hindi ba't baka lagnat o peste lang? At saka, bakit hindi man lang nabanggit sa akin ang impormasyon na ito? Doktor, matagal na kaming naninirahan dito. At hindi sakit ang kalaban natin. Mga matang nagliliyab sa dilim. At mga sigaw na hindi galing sa tao. Hindi namin ito pinapaalam sa labas ng bansa. Lalo sa taong ipadadala nila dito. Dahil batid kong matatakot kayo. At hindi na kami padadala ng tulong. Kung totoo man o hindi ang paniniwala mo, isa lang ang tiyak. Kung hindi tayo kikilos, mauubos ang baryo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Ako ay isang doktor na galing Maynila at sila, mga Pilipinong naiwan sa gitna ng kaguluhan. Ang hinihingi nila sa akin ay higit pa sa kayang ipaliwanag ng siyensya. Magmorgos! Tulog! Ang anak ko! Agad akong tumakbo. Sanay ako sa ganitong tawag. Isang buhay na nangangailangan ng lunas. Ngunit, pagdating ko sa maliit na kubo, ay naabutan ko ang isang dalaga na hawak ang isang batang lalaki na nanlalambot. Nilalagyan niya ng pinigaang dahon ang noo ng bata, kasabay ng mahihinang dasal. Konti na lang. Tahan na. Bababa rin ang lagnat mo. Tumabi ka. Ako nang bahala dito. Mataas ang lagnat ng bata. Kailangan niya ng kalinga. Hindi lang gamot. Alam ko ang gagawin ko. May dala akong paracetamol. Hindi sapat ang dahon at bulong lang. Habang inihahanda ko ang gamot, ay hindi siya umalis. Patuloy niyang hinahaplos ang buhok ng bata na parang ina. At kahit ako'y naguguluhan, nakita ko ang ginhawang dulot ng kanyang presensya. Doktor, si Amor ang laging tumutulong sa amin dito. Sa loob-loob ko, ay gusto kong patunayan na tama ang medisina. Pero sa gabing yun, habang magkasabay naming inalagaan ang batang may sakit, ay nagsimula akong magtanong. Baka nga, may bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Salamat. Salamat sa inyong dalawa. Bumaba na ang lagnat ng anak ko. Wala pong anuman. Sino ka ba? At bigla ka na lang susulpot dito. At magdidikta kung anong gagawin. Ako si Dr. Adrian Cruz. Ipinadala ako dito para tumulong. Ang trabaho ko gamutin may sakit. Kaya hindi ko pwedeng baliwalain ang nakita ko. Gamutin? Sa tingin mo, puro tablet at bote lang ang sagot sa lahat? Kung hindi dahil sa pag-aalaga ko, baka hindi kumalmang batang yun. Hindi ko minamaliit ang ginagawa mo. Pero kailangan ng siyensa. Hindi mga bulong at dahon. Mga bulong at dahon ang bumubuhay sa mga taong ito. Bago ka pa dumating. Ikaw ang bago rito, hindi ako. Oo nga, doktor ka. Pero dito, hindi lang utak ang kailangan, kundi puso.
Napatitig ako sa kanya. Matapang, walang takot. Tila handang ipagtanggol ang paniniwala niya hanggang huli. At sa kabila ng tapang na yon, ay may kung anong bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa gabing yon, hindi ko alam kung nainsulto ba ako o nagsimula ng humanga. Magandang umaga sa iyo, Doktor. Nagkape ka na ba? Ipagtitimpla kita. Baka gusto mo. Magandang araw rin, Mang Burgos. Salamat pero hindi ako nagkakape. Sino ba yung dalaga kagabi? Yung tinulungan akong gamutin ang bata. Si Amor. Isang albularya. Isinama siya ng kanyang amang Moro mula sa Mindanao. Bago sila napadpad dito, mula noon, siya na ang takbuhan ng mga tao. Albularya? Oo. Marunong siya sa mga halamang gamot. May alam din sa mga orasyon ng kanyang lola. Sa totoo lang, siya ang dahilan kung bakit marami pa rin nananatiling buo ang loob dito sa baryo. Mabait pala siya sa inyo. Pero kagabi mataray siya sa akin. Parang ayaw niya may ibang nangingialam kapag manggagamot siya. Ganun talaga si Amor, Doktor. Matapang ang dila, pero hindi masama ang puso. Kapag nakilala mo siya, makikita mong mabait siya, higit pa sa inaakala mo. Sa sagot na iyon, ay hindi ko alam kung dapat ba akong matawa o mainis. Pero isang bagay ang malinaw. Mas gusto ko pang makilala si Amor. Ilang araw pa lang ako sa baryo. Ngunit ramdam ko na ang pagkainip. Iba pa rin kapag nasa sariling bayan ka. Palibhasa, ito ang una kong paglabas ng bansa. Tapos, sa ganitong sitwasyon pa na may kaguluhan. Kaya isang dapit hapon, ay nagpasya akong mag-ikot sa kakahuyan. Magandang araw, Gino. Mukhang hindi ka taga rito. Bago ka lang ba? Oo eh. Mabuti naman at may kumausap din sa akin. Pilipino ka? Ako nga pala si Dr. Adrian. Mula sa Maynila. Ikaw, anong pangalan mo? Dama ang pangalan ko. At oo, Pilipino ako. Matagal na akong naririto. Masaya akong may bagong mukha akong makakausap. Mabuti naman kung gano'n. Naiinip nga ako eh. Kasi hindi ako sanay ng walang kausap. Doktor ka pala. May hingin sana akong tulong. Sa isang yungib malapit dito, naroon ang aking ina. Matagal na siyang may sakit. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Kung gano'n, kailangan ko siya makita. Baka may magawa ako para gumaling siya. Kung sasama ka, labis kong ipagpapasalamat. Walang ibang may alam sa gamot dito, kundi ikaw. Wala akong kaalam-alam na ang taong kaharap ko'y hindi pangkaraniwan. Sa isip ko ay isang anak lang na nag-aalala para sa ina. Kaya't walang pagdadalawang isip na halos handa na akong sumama. Nang biglang Layuan mo siya, Dama! Sino kayo? Anong ginagawa niyo? Iyo, hindi mo ba alam? Gabunan yan, hindi tao!
Sa harap ko ay biglang nagbago ang anyo ni Dama. Ang balat niya'y nagdilim, ang mata'y kumislap na tila nag-aapoy. Ang ngiti niya'y naging mapangil na nakakikilabot. Diyos ko! Halimaw! Sa ngalan na may kapal, lumayas ka! Hindi niyo ako mapipigil. Hindi kayo magtatagal dito. Lalo ka na, Doktor! Tumakbo si Dama papalayo. Iniwan kaming nanginginig sa kinatatayuan. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, binitawan niya ang isang bantang nagpatindig sa balahibo ko. Sa gabing iyon ay hindi ko alam kung mas dapat ba akong magpasalamat sa matandang tumulong sa akin o matakot sa sumpang iniwan ng isang nilalang na noon ko pa lamang nakita. Ano bang iniisip mo, Doktor? Dahil sa paglalakwatsa mo, muntik nang mapahamak si Lolo Celo. Kung hindi siya dumating, baka wala ka na! Sandali lang. Hindi ko alam na lolo mo pala yung tumulong sa akin kahapon. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pasensya? Kung hindi ka sana nagpagala-gala, hindi sana nangyari yon. Hindi ito Maynila para sabihin ko sa'yo. Hindi mo alam ang panganib dito! Sige na. Kasalanan ko na. Pero pwede ba isang pabor? Huwag kang masyadong magtaray. Nakakatakot ka tuloy. Baka pumangit ka niyan. Oh, ito Candy. Subukan mong ngumiti minsan. Baka sakaling gumanda ka lalo. Gaganda din ang araw mo. Ang kapal! Iniwan niya akong mag-isa at mas lalo yatang nainis. Pero sa kabila ng kanyang katarayan ay hindi ko napigilang matawa. Siguro doon nagsisimula ang isang bagay na higit pa sa inis. Aba, Doktor, bakit lagi na lang butot pating ang mukha ni Amor kapag galing dito? Ano naman ang sinabi mo? Wala, Mang Burgos. Nagalit lang siya dahil muntik na raw mapahamak ang lolo niya dahil sa akin. Ah, si Mang Celo. Oo, Mang Burgos. Siya yung sumaklolo sa akin sa kakahuyan. Si Mang Celo ay lolo ni Amor na matagal ng tagapag-alaga ng mga taong naririto. Isa siya sa pinakamatanda. Isa rin sa nakauunawa ng mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng mata. Kung ganun na, totoo pala yung nakita ko kagabi. Yung tinatawag niyong gabunan. Totoo, Doktor. Hindi yun katang-isip lamang. Ang gabunan ay isang uri ng nilalang na matagal nang kinatatakutan dito sa Khyber Pass. Sa araw ay anyo silang tao. Maamo at kakaibiganin ka pa. Pero sa dilim, nagiging halimaw. Palalapit sila sa mga walang muang, lalo na sa mga dayong kagaya mo. Kaya pala siya ang hunta niya sa akin kahapon. Dama ang pangalan niya. Sa harap ko mismo ay nagbago siya ng anyo. Pero bakit ako?
bakit ako ang nilapitan niya? Gaya ng sinasabi ko, dahil bago ka rito, hindi mo pa alam ang mga palatandaan at hindi mo kabisado ang mga babala. Kaya madali kang lilangin. Kung hindi dumating si Mang Selo, baka natapos na ako. Ganun na nga. Mabuti na lang at naramdaman niya. Si Mang Selo, kahit matanda na, malakas pa rin ang pakiramdam sa mga nilalang na yun. Matagal niya nang pinoprotektahan ang baryo. Kaya ikaw, huwag mo nang uuliting mag-isa sa kakahuyan. Mamaya, matsyempoan ka na naman ng mga gabunan. Nang marinig ko ang kwento ni Mang Burgos, ay bigla akong nakaramdam ng kilabot. Sinabayan pa ng kanyang mga babala. Doon ko napagtanto na hindi lang basta kwentong baryo ang kinakaharap ko. Tunay ang gabunan. Isang gabi ay nagkagulo muli sa baryo. Sumalakay ang mga gabunan. Selo! Hindi! Amor, anong nangyayari? Kinuha siya ng gabunan. Tinangay nila si Lolo. Hindi ko sila patatawarin. Pupuntahan ko sila ngayon din. Hindi ka pwede mag-isa. Sasama ako. Hindi. Delikado. Hindi mo alam ang haharapin mo. Amor, utang ko kay Mang Selo ang buhay ko. Kung hindi dahil sa lolo mo, baka patay na ako ngayon. Kaya kahit anong mangyari, tutulong ako para mabawi siya. Sige. Pero makinig ka sa akin. Ito, gamitin mong armas. Asin, bawang at punyal na binindisyonan. Hawakan mo. Huwag mong bibitawan. Hindi ko kayo hahayaang mag-isa. Kung pupunta kayo sa Yungib, sasama ako at ang iba pa nating kabaryo. At sa gabing yun, ay sabay-sabay kaming naglakad patungo sa dilim ng kagubatan. Dala ang tapang, takot at pag-asa na maibalik si Mang Selo mula sa mga gabunan. Magkasama kaming pumasok sa yungib ng gabunan. Sa bawat hakbang ay ramdam ko ang lamig na tila dumidikit sa aking buto. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay hanggang sa narinig namin ang kanilang mga tinig. Handa ka na ba? Wala nang atrasan to. Para kay Mang Selo. Mga dayo! Kamatayan ng kapalit! Nakita namin si Mang Selo sa may sulok at walang malay. Nakipaglaban kami sa mga nilalang na akala ko'y alamat lang. Asin at punyal ang sandata namin. Ngunit hindi madaling pabagsakin ng mga ito. Doktor! Sa likod mo! Si Dama, nasa harapan niya si Amor at muntik na siyang mapatay. Walang alinlangan na tumalon ako sa harap niya.
Ramdam ko ang hapdi ng sugat sa aking likuran. Ngunit nakita ko kung paanong lumaban si Amor. Matapang, walang takot, parang apoy na lumalaban sa dilim. Ako na ang bahala kay Marcelo! Huwag kayong susuko! Sa pagtutulungan, nagapi namin ang mga gabunan. Isa-isang bumagsak at isa-isang naglaho sa ilalim ng aming mga armas. Hanggang sa huli ay naroon pa rin si Dama, nakatitig sa akin ng may galit habang nanghihina. Ito na lang ang magtatapos sa kanila. Sunugin natin. Oo, at dito na sila magwawakas. At sa wakas, nasunog namin ang pugad. Habang nakatitig ako sa apoy, alam kong tapos na ang laban na yun. Pagbalik namin sa baryo, ay halos matumba ako sa sakit ng sugat ko. Pero si Amor, agad akong pinaupo at nagsimulang gamutin. Hindi ka mapakali, no? Humiga ka na lang. Huwag kang kikilos. At saka, matanong ko lang, bakit mo pala ako niligtas? Kahit hindi ka sigurado kung mabubuhay ka sa ginawa mo. Bakit ko itinaya ang buhay ko para sa'yo? Kasi gusto kita. Hindi ko alam kung paano o kailan nagsimula. Pero alam ko, dapat kitang protektahan. Aray! Amor naman. Hindi pa nga kita kilala ng lubusan, ni hindi ko pa nga alam ang pangalan mo. Tapos, ganyan ka na kaagad. Adrian Cruz. Ngayon, kilala mo na ako ng formal. Sabi ko naman sa'yo, makulit ka kasi. Pero salamat ha. Salamat dahil tumulong kang mailigtas si Lolo Celo at itaya ang buhay mo para sa akin. Ngayon, ako naman ang may utang sa'yo. Isang hindi mo lang. Bayad ka na. Loko. At sa unang pagkakataon, ay nakita ko siyang hindi nakakunot ang noo. May ngiti sa mga labi at alam kong unti-unti nang nababawasan ang pader sa pagitan naming dalawa. Unti-unti kaming nagkalapit ni Amor. Nang matapos ang misyon ko sa Pakistan, bumalik ako sa Pilipinas. Ngunit hindi naputol ang koneksyon namin. Nagsulatan kami, naghintay, at sa huli, nagkita muli sa Mindanao. Doon kami nagpasyang magpakasal. Biniyayaan kami ng 2 anak. At magkasamang namuhay ng payapa. Ako, bilang doktor. Siya namay bilang albularya. Ngayon, sa paglipas ng ilang dekada, matanda na kami. Tahimik na nagretiro habang ang aming 2 anak ay nagpatuloy ng aming adhikain. Natutunan ko na ang paglilingkod at pag-ibig kapag pinagsama ay kayang talunin ng kahit anong dilim. Ang dilim na hindi ko kailanman inakalang umiiral ng mga panahong yun. Hanggang dito na lamang. At sana'y naibigan ninyo ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Adrian.
Lagim FM. Lagim FM. Pinapapasok kita sa bahay ko at ganito ang gagawin mo sa akin? Akala ko tao ka! Hayop ka pala! Papa, tama na! Pakiusap! Anak! Niloko tayo ng taong ito! Wawasakin ko siya! Lagim FM. Lagim FM. Taon 1997, mula sa Maynila na napadpad sa Batangas. Panahon na ng kaguluhan, political killings at sindikato. Sa mundong ginagalawan ko, wala kang ibang aasahan kundi ang bilis ng gatilyo at lamig ng dugo. Hindi ako bayani at lalong hindi ako santo. Pero kahit gaano kadilim ang daan, minsan may ilaw na susulpot. Sa kaso ko, si Lira ang ilaw na yon. Hindi ko alam kung bakit siya ang natipuhan ng puso kong matagal ng manhid. Ang hindi ko alam ay may dilim din pala sa pinagmulan niya. Dilim na mas matindi kaysa sa akin. Ako si Ramon Vergara, kilala sa Palayaw na Mon, isang hitman na walang ibang alam kundi kumitil ng buhay para mabuhay. At handa akong ibahagi ang aking naging madilim na karanasan. Sa simula, na kalaunan ay naging liwanag para sa akin. So Mon, narinig ko yung huling trabaho mo sa Malate. 5 tama sa ulo. Ano yun? Gusto mong ubusin ng bala? Kaelyas, 3 bala lang yung ginamit ko. Yung 2 para sa mga bantay na nagmamagaling. Huwag mo nang paghaluin. 3 ha? Bakit sabi sa radyo parang namasakir ang itsura? Hindi ko nakasalanan kung marupok ang bungo nila. Isa lang ang tinira ko na malapitan. Tumagos hanggang pader. Kaya ang gulo ng eksena. Batang-bata ka pa talaga. Alam mo, nung ako nagtatrabaho sa ermita, 1 bala lang, Mon. 1 bala lang. Diretso sa pagitan ng mata. Tapos naglakad na ako palabas nang walang nakapansin. Oo na, lodi ka na. Pero sabihin mo nga, ilang dekada na rin yun. Ngayon, iba na ang labanan. CCTV, police, media. Hindi na pwede yung style mo na lakad-lakad at tahimik lang. Yung patay mali siya. Style? Bata, style ko pa rin ang gamit mo. Hindi lang bala ang trabaho natin. Utak din. Kung hindi mo gagamitin ang utak mo, matagal ka ng patay. Utak? Kung utak ang basta yan, dapat sana retired ka na. Pero eto ka. Umiinom ka pa rin sa tabi ko. Huwag mong minamaliit ang mga nauna sa'yo, bata. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka marunong humawak ng baril nang hindi nanginginig ang kamay mo. Tama ka ron, Kaelyas. Pero aminado ka rin. Mas mabilis na ako ngayon. Mas malinis. At kung totoo man na ikaw ang nagturo, ibig sabihin nun, nalagpasan ko na ang maestro ko. Yabang ng batang ito. Pero tandaan mo, Mon, hindi laging bilis ang sukatan. May mga bala na babalik sa'yo kahit gaano ka kabilis.
Sa trabahong ito, kadalasan after ng pagtira tahimik lang. Pero kapag kasama ko si Ka Elias, hindi pwedeng walang banatan. Luma na siya sa laro. Ako bago, pero malinis ang pangalan. At gaya ng lagi, nagsimula na naman ang bangayan. Hindi ko na siya sinagot, pero sa loob-loob ko, tama rin siya. Sa mundong ginagalawan namin, walang permanenteng hari. May darating na mas bata, mas gutom at mas walang takot. At sa gabing yun, ramdam ko na nagsisimula na yung pag-ikot ng gulong. Kinabukasan, parang walang nangyari kagabi. Ganito kami ni Ka Elias. Magkakainitan, pero sa dulo, trabaho pa rin ang uunahin. At gaya ng inaasahan, ay may bagong assignment na naman siya para sa akin. Mon, may bagong target. Malaki-laki to. Don Marcelo Morales, taga Batangas. Don Marcelo? Yung may-ari ng lupa sa Taal? Matunog ang pangalan niya na, Ka Elias. Hindi ba delikato? Lahat naman delikato. Pero ang kapalit doble. Kung kaya mong tapusin ng malinis, hindi ka na maghihirap. Kahit bukas ka pa magretiro. Batangas. Malayo yun. Sabi nila, marami siyang bantay. Paano ko sasalubungin yung buong hukbo? Hindi bala ang laban dito. Kailangan tahimik. Pag-aralan mo. Kilalanin mo ang bawat galaw niya. Kung mabigat ang kamay mo, mas mabigat ang pangalan niya. Habang pinapakinggan ko si Ka Elias, ay ramdam kong iba ang bigat ng assignment na to. Hindi lang pera ang kapalit. May kung anong pakiramdam na parang pag humakbang ako ay wala ng atrasan. Pagdating ko sa Batangas ay ibang-iba ang hangin kumpara sa Maynila. Hindi amoy usok, hindi amoy pulbura, amoy dagat. At doon ko siya unang nakita. Hi, tatanong ko lang sana kung may alam kang coffee shop dito. Excuse me? Mukha ba akong kape? Naliligaw ka yata. Oo. Pasensya na. Hindi ko kabisado rito. Bago lang ako. Halata naman na hindi ka taga rito. Sige, sasamahan na kita. Papunta rin kasi ako ron. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya. Simpleng babae lang sa unang tingin, pero may lakas ang dating. Para bang matagal ko na siyang kakilala. Salamat by the way, Moon nga pala ang pangalan ko. Lira? Tila nahulog ako sa unang pagkakataon na nasilayan ko ang kagandahan ni Lira. At pangalan pa lang ay may kakaibang kilig na para sa akin. Ang hindi ko alam, siya pala ang magiging sugat at lunas ko. Nararamdaman kong mabilis kaming nagkalapit ni Lira habang lihim kong pinag-aaralan ang bawat galaw ni Don Marcelo. Sa pagitan ng pagmamahal at misyon ay unti-unting nagiging magulo ang mundo ko. Sa madalas naming pagsasama ni Lira ay marami akong napansin. Isang gabi, nang may maliit na aksidenteng nangyari, nasugatan si Lira sa kamay at doon ko nakita ang hindi pangkaraniwan.
Lira, dumudugo. Nasugatan ka. Wala to. Gas-gas lang. Hindi naman malala. Ano to? Imposible. Ang bilis namang gumaling ng sugat mo. Parang walang nangyari Ang OA mo naman. Wala naman kasing sugat. Namali ka lang ng tingin mo. Huwag mo nang intindihin to. Hindi ako nagkamali nang nakita ko, Lira. Kitang-kita kong nasugatan ka. Mon, pagod ako. Kailangan ko nang umuwi. Sige. Ihatid na kita. Delikado maglakad mag-isa. Huwag na. Kaya ko na. Bukas na lang tayo mag-usap. Mabilis na tumalikod si Lira. Ni hindi man lang ako nilingon at iniwan niya akong nagtataka. Sa gabing yun ay mas lumalim ang hiwaga kaysa sa sagot. Hello, Elias. Bon, kumusta na ang assignment mo? Hindi yan para sa pangarap Kailangan gumalaw ka na. Nag-aaralan ko pa ang mga galaw, Elias. Hindi pwedeng bara-bara. Malaki ang pangalan ng target. Tama, pero hindi pwedeng puro aral lang. Kailangan mo makipagkita kay Don Marcelo mismo para mapalapit ka sa kanya. Para mas madali kang makakilos. Kay Don Marcelo agad? Di ba masyadong delikado? Lahat delikado. Pero ito lang ang paraan. Kapag nakuha mo na ang loob niya, mabilis mo nang magagawa ang plano. Huwag mo nang palampasin ang tiyempo. Pagkababa ng tawag ay gising na gising ako. Isang maling galaw ay katapusan ko na. Pero kung makakalapit ako kay Don Marcelo, baka ito na ang simula ng lahat. Kinabukasan ay nagpunta ako sa hasyenda ni Don Marcelo. Malaki, luma at parang hindi nasisikatan ng araw. Nakakikilabot ang paligid, pero kailangan kong magpanggap na wala akong nararamdamang kakaiba. Magandang araw po, Don Marcelo. Ako po si Mon, yung nag-email po sa inyo na appointment ngayong araw. Ikaw pala si Mon. Nakita ko nga sa profile mo. Marami kang alam sa negosyo. Siya nga po. Ikinararangal ko po na makaharap kayo. Ang dami ko na pong narinig na magandang bagay tungkol sa inyo. Maganda ba? Sa negosyo, yan ang gusto kong marinig. Don, may pasalubong po ako sa inyo. Isang bote po ng alak na imported. Sabi nila, mahirap na raw na makahanap ng ganito rito. Alak? Paborito ko yan. Aba, hindi pa tayo masyadong nag-uusap Alam mo na kaagad ang kahinaan ko. Swerte lang po, Don. Alam kong masarap pag-usapan ng negosyo kasabay po ng tagay. Ayos ka, Mon. Gusto kita. Alam mo, bihira na ako may makainuman na hindi puro politika o pera ang usapan. Mas magaan po ang kwentuhan pag may alak. Basta kayo, lagi ako may baon. Unti-unting namumula si Don Marcelo. Nalasing agad at sa bawat tagay niya ay mas lalo kong nakikita kung gaano siya kalambot pagdating sa kahinaan niya. At doon nagsimula ang paglapit ko sa kanya.
Lasing na si Don Marcelo. Tamang oras na. Tumawag ako ng katulong para ipasok siya sa silid. Pagkahiga ay sinabihan ko ang katulong na iwan kaming dalawa. Maging ang mga bodyguard ng Don ay walang kamalay-malay na magpapaiwan ako sa loob ng kwartong yon. Pasensya na, Don. Trabaho lang. Wag! Lira, anong... At doon ko nakita ang hindi ko inaasahang makita. Si Don Marcelo ay biglang bumangon at sa harap ko mismo nagbago siya ng anyo. Ikaw, traidor! Anak ng... Tama na, Papa! Wag! Wag mo siyang sasaktan! Hindi ako makakilos. Para akong laruan na pinagtatapon ng dambuhala. Wala akong laban. Pinapasok kita sa bahay ko! Ganito bang gagawin mo sa akin? Akala ko tao ka! Hayop ka pala! Papa, tama na pakiusap! Anak! Niloko tayo ng tao ito! Wawasakin ko siya! Sa sobrang bilis ng pangyayari ay hindi ko alam kung paano ako makakaligtas. Ang sigaw ni Lira, ang luha niya, yun lang ang pumipigil sa akin na mawalan ng malay. Mahal ko siya! Pakiusap! Wag mo siyang papatayin! At doon ko lang lubos na naunawaan. Hindi ordinaryo ang pamilyang pinasok ko. Ang assignment ko ay mas malalim pa pala kaysa sa bala at baril. At doon ko din napag-alaman na ang babaeng minamahal ko ay anak ni Don Marcelo. At maaaring isa rin siya sa lahi nitong aswang. Naririnig ko ang pagtangis ni Lira. Kahit sugatan ay pinilit kong lumaban. Pero bawat suntok at bawat sipa ko ay parang wala lang sa aswang na si Don Marcelo. Mahina ka! Wala kang laban sa katulad ko! Tama na, Papa! Pakiusap! Dinig ko ang iyak ni Lira habang lumalabo ang paningin ko. Nakatutok na sa akin ang matatalas na kuko ni Don Marcelo at tatapusin niya na ako. Tama na, Marcelo! Kayas! Ikaw! Bakit may dala kang mutya? Hindi lahat ng tao ay kaya mong lamangan. Marcelo, hindi ngayon! Nakita ko sa kamay ni Ka Elias isang mutya na kumikislap ng asul. Sa tuwing ibinubuga niya iyon ay napapaatras si Don Marcelo. Hindi mo ko mapatutumba! Ako ang hari dito! Hindi ako nagkamali ng hinala, Marcelo. Panahon na para matapos ang kasamaan mo! Parang sumiklab ang buong silid sa liwanag. Sa bawat tama ng mutya ay naglalagas ang balat ni Don Marcelo. Parang natutosta. Di ako mawawala ng ganito!
At doon, naglaho si Don Marcelo. Parang abo na ikinalat ng hangin. Naglaho si Don Marcelo at sa katahimikan ng silid ay lumapit si Ka Elias para tulungan akong makatayo. Pero bago kami umalis ay hinarap ko muna si Lira. Lira, matawad. Hindi ko sinabi kagad kung bakit ako nandito. Hindi, Mon. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi ko nasabi ang totoo tungkol sa amin. Tungkol sa dugo namin. Anong ibig mo sabihin? May lahi kaming aswang. Pero hindi pa ganap ang pagpasa ng dugo sa akin. Pinipilit kong lumayo. Pinipilit kong magbago. Kaya inilihim ko rin sa'yo ang mga pagkatao ko. At pilit na umiwas sa mga pagkakataong marami kang naging katanungan. Natatakot akong mawala ka, Mon. Ramdam ko ang bigat ng tinig ni Lira. Wala na siyang tinatago. Masakit. Masakit na nawala si Papa. Pero tanggap ko na. Tapos na siya sa daang pinili niya. Ako naman, gusto ko ng bagong yugto. Kasama ka, Mon. Kung tatanggapin mo pa ako. Hindi ko alam ang kinabukasan, Lira. Pero isang bagay ang sigurado, hindi kita iiwan. Salamat, Mon. Marahang hinalikan ko si Lira. Kasunod ang mahigpit na yakap. Baka nakakalimutan yung may tao pa rito. Baka magtampo na ako. Kailas, ano nga palang ginagawa mo rito? Akala ko nasa Manila ka. Kung wala ako, baka ginawa ka ng hapunan ni Marcelo. May nakarating sa akin. May lahing aswang siya. Alam mo naman, may takdang oras para tapusin ang assignment. Pero lagpas na. Wala akong tawag na natatanggap mula sa'yo. Kaya nagmadali na akong pumunta. Kaya pala. Nasa Batangas na rin ako ng ilang araw. Nag-aahanda. Kasi alam ko hindi magiging simple ang laban. Mabuti na lang at narito ako. Dahil hindi ako nagkamali sa aking hinala. Salamat ka, Elias. Kung wala ka, baka tapos na ako. Tama ka dyan. At baka ngayon, aswang ka na rin. Salamat din po ka, Elias. At sa gitna ng lahat ng nangyari, kahit may sugat at lungkot, ay may natira pa ring tawa. At sa gitna ng tawa, ay may bagong simula. Tara na, bumalik na tayo sa Maynila. Marami pa akong aasikasuhin. Oo, tara na. At nang makapagsimula ng bagong buhay. Lumabas kami ng mansyon. Nakasalubong ang mga titig ng mga tauhan ng Don. Wala silang kaide-ideya sa nangyari sa kabila ng mga naging ingay. Si Lira ang naging proteksyon namin upang maayos kaming makalabas ng mansyon. Hindi kami ginalaw ng mga tauhan ng ama niya hanggang sa tuluyan na kaming makaalis. Pagbalik namin sa Maynila ay maayos kong kinausap ang pinaka-head boss. Dahil napatay na si Don Marcelo,
ay pumayag siyang magretiro ako. Agad kaming nagpakasal ni Lira at biniyayaan ng kambal na anak. Nabuhay kami ng masaya at matiwasay. Kalaunan ay nagretiro rin si Ka Elias at umuwi siya sa probinsya. Sa kasalukuyan ay may negosyo kami ni Lira at namuhay ng simple at normal. Natutunan kong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o kayamanan, kundi sa katahimikan at kasayahan ng pamilya. Sa pagtatapos ng laban, ang pinakamahalaga ay matutong pahalagahan ang payapang buhay at ang mga taong karamay mo sa hirap at ginhawa. Hanggang dito na lamang. Dalangin kong manatiling gabay ang ating mga karanasan tungo sa mas makabuluhang bukas. Lubos na gumagalang, Mon. Lagim FM. Lagim FM. Sarkan! Sinong gumawa nito sa anak ko? Diyos ko, ano na naman to? Paleo! Siya si Lamia, ang pinuno ng mga aswang, ang ina ni Sargan! Ikaw, babae! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Wawasakin ko ang kaluluwa mo! Lagim FM. Lagim FM. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Paleo, sundalo mula Maynila. Taong 1979 nang mapalayo ako ng destino. Noong una, akala ko simpleng assignment lang sa Sultan Kudarat. Bantay baryo, kumbaga. Sanay naman ako sa gulo. Pero hindi ko akalaing mas malala pa pala sa bala at baril ang makakalaban ko. Mga nilalang na hindi tao. Oo, kung may idea na kayo. Tama, mga aswang. Ako pa talaga ang napili. Kaya kung gusto mong malaman paano ako naging dayong antingero at paano ko naligtas ang buong tribo, abay, dyan ka lang. Simula pa lang to. Paleo, maupo ka. May bago akong ipagagawa sa'yo. Ano pong utos, General? May isang baryo sa Sultan Kudarat. Sunod-sunod na ang reklamo. Ang mga tao, bigla na lamang natatagpo ang patay. Walang dugo sa katawan. Patay na. Walang dugo. Sir, parang hayop ang may gawa. Hindi lang tao ang naapektuhan. Mga alagang hayop, baka, baboy, kambing, lahat pinapatay. At ang mas masama pa, may mga bata ring nawawala. Nawawala mga bata? General, ibig sabihin, may grupo? Rebelde ba ito? Kung rebelde, sana naiintindihan ko. Pero iba Paleo. Walang bagas ng bala. Walang gamit ng armas. Puro bangkay lang. Duguan. Pero wala nang dugo ang katawan. Baka naman ho, aswang, General. Kung tutuusin, ayaw kong banggitin yan. Pero, yun mismo ang sabi ng mga residente. Mga anino sa gabi, mga matang pula sa kakahuyan, ay nang lumabas ng mga tao pagtakip siling. Sir, sundalo ho ako. Sanay ho ako sa balat baril. Pero, kung totoo yung kwento nila, paano ko harapin?
Hindi kita ipapadala na mag-isa. Nandun si Kadaryo, ang pinuno ng tribo. Siya na bahala sa'yo. At kilala siya ng tao bilang matagal ng tagapagtanggol nila. Ito ang ulat. Basahin mo. Pero Paleo, tatandaan mo, hindi lahat ng laban ay nakikita ng mata. May mga digmaan na pakiramdam lang ang sandata. Naiintindihan ko po. Kung yan ang tungkulin, gagawin ko. Isa pa. Ikaw lang ang naisip kong ipadala. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko, ikaw lang ang makabubuo sa gulong ito. Opo, General. Kung buhay man o kalaban na hindi ko alam kung ano, haharapin ko. Maganda. Bukas babiyay ka na. Sultan Kudarata. Patayan. Pagkawala. Mga aninong hindi matawag na tao. General, sana tama ang kutob ninyo. Kinabukasan, maaga akong tumungo papuntang Sultan Kudarat at dapit hapon na ako nang makarating. Pagkarating ko doon ay sinalubong ako ni Kadaryo, ang matandang pinuno ng kanilang tribo. Mahaba-haba pa rin ang biyahe. Halos magdamag akong nasa kalsada. Sana tamang direksyong ibinigay sa akin. Hoy! Dayo! Sino ka? Ako po si Paleo. Sundalo mula sa Maynila. Pinadala ako rito para makipag-usap sa pinuno ng baryo. Ako si Kadaryo. Ako ang pinuno. Kung gano'n, ikaw pala ang sinasabi ng mga taga-lungsod. Opo, Kadaryo. Ako nga po. Ipinadala ako ni General Rivera. Nabanggit niya na may nangyayaring mga kakaiba rito. Siyang tunay. Ang mga tao ko ay isa-isang naglalaho. Ang mga alaga namin ay pinapatay. Ang mga bata nawawala sa gabi. Kaya nga po ako nandito. Hindi ko alam kung anong klaseng kalaban ito. Pero sundalo ako. Hanggat kaya ko, handa akong tumulong. Mabuti pa. Sumama ka sa akin. Ipagtitipon ko muna ang mga tao. Gusto kong makilala kanila. Pero tandaan mo, hindi lahat dito ay madali magtiwala sa tayo. Naiintindihan ko po. Hindi rin po ako basta-basta nagtitiwala kaagad. Pero kung ang kalaban ay hindi tao, baka kailangan natin magtulungan. Sino yan? Sundalo ba talaga yan? Dayo yan. Baka siya yung magdadala ng kapamakan. Mga kababayan! Huwag kayong mag-alala. Siya si Paleo, galing ng Maynila. Siya ang pinadala para tulungan tayo. Magandang araw po sa inyong lahat. Hindi ko man po kayo kilala. Pero naparito ako para makisama. Alam ko mahirap magtiwala. Pero sisikapin kong patunayan na hindi ako kaaway. Huwag mong isipin na madali ito. Ang mga tao rito sanay na sa takot. Pero kung makikita nilang kaya mong lumaban, kikilalanin ka nila.
Basta gabayan niyo ko, Kadaryo. Hindi ko kabisado ang lugar na to. Pero hindi rin ako uurong. Kahit ano pang nilalang ang kalaban. Paleo, hindi lang hayop o tao ang kakalabanin natin dito. May kasunduang matagal ko nang tinatago. Darating ang panahon, malalaman mo rin. Kasunduan? Anong ibig niyong sabihin? Hindi pa sa ngayon. Ang mahalaga ay narito ka na. Bukas ng gabi, magsisimula na naman ang pag-atake. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. Kung ganun, handa ako. Hindi ako maatras sa bala. Lalong hindi ako aatras sa dilim. Paleo, narinig mo yun? Hindi na tayo kailangan maghintay pa ng bukas. Nagsisimula na sila. Kung ganun ka, Dario, samahan niyo ko. Ngayon pa lang ipapakita na natin na hindi nila kayang paglaruan ang baryo ninyo. Hindi pa man kami nakakalayo ni Kadaryo, ay sumalubong sa amin ang isang magandang dilag na hindi ko halos sakalain na matatagpuan ko sa lugar na iyon, si Elena. Paleo, teka muna. May pakikilala ako sa'yo. Ito nga pala ang anak ko, si Elena. Sino naman tong day na to, Ama? Magandang gabi. Ako nga pala si Paleo. Sundalo mula sa Maynila. Sundalo? At anong maitutulong ng sundalo laban sa halimaw na sumasalakay dito? Bala? Baril? Hindi niyo kilala ang kalaban namin. Elena, huwag kang ganyan. Siya ang pinadala dito ng gobyerno para tumulong sa atin. Gobyerno? Ilang taon na kaming humihingi ng tulong. Ngayon lang sila nagpadala. At isa lang? At eto pa, isang dayo. Naiintindihan ko ang pag-aalinlangan mo. Kung ako man ang nasa sitwasyon mo, baka ganyan din ang isipin ko. Pero andito ako. Hindi ko kayo bibiguin. Hindi namin kailangan ng mga pangakong salita. Ang kailangan namin ay proteksyon. Kung hindi mo kayang panindigan yan, mabuti pang bumalik ka na sa Maynila. Elena, tama na. Hindi ganyan ang pakikitungo sa bisita. Ayos lang po, Kadaryo. May punto rin naman po ang anak nyo. Hindi ko siya masisisi kung ayaw niyo magtiwala kaagad. Kaya ko namang mapatunayan ang sarili ko. Huwag mo nang subukang kumbinsihin ako. Sanay na kami dito. Sanay na rin akong lumaban. Hindi gaya ng mga taong umaasa sa tulong ng iba. Tama na yan, Elena. Paleo, magkaisa tayo. Hindi ngayon ang oras ng pagtatalo. Ang mahalaga, may makakasama tayo sa laban. Sige. Pero tandaan mo, Paleo, hindi madaling makuha ang tiwala ko. Hindi rin ako basta-basta sumusuko. Makukuha ko rin yan. Naging hamon sa akin si Elena sa pagiging matapang at tila siga nitong ugali. Batid kong mahihirapan akong makuha ang loob niya hanggang sa unang gabi ko pa lamang sa tribo nila. Ano yun?
Elena, anong nangyayari? Isa na namang kinuha! Isa na namang patay ang iniwan! Ay, Diyos ko po. Wala nang dugo. Kawawa naman yung bata. Tulungan niyo kami! Diyos ko, totoo nga. Wala talagang dugo. Paleo! Huwag ka lang tumitig dyan! Tingnan mo! Doon may anino! Elena, nakita ko na! Hahabulin ko siya! Bilisan mo, Paleo! Baka matakasan tayo! Bilisan mo! Ang bilis! Para bang lumilipad! Nawala! Hindi na natin inabot! Elena, nakita ko mismo. Hindi yung tao. Hindi rebelde. Hindi tulisan. Tunay na halimaw ang kalaban natin! Kaya nga matagal na namin sinasabi sa gobyerno, hindi sila naniniwala. Pero ngayon, Paleo, nakita mo na. Hindi mo na matatanggi. Oo, totoo nga ang aswang. At kung kaya nilang gawin ito sa isang bata, hindi ako papayag na may isa pang mamatay. Madali mong sabihin yan. Pero hindi madali ang lumaban. Ang iba, kahit magtangkang sumugod, ay hindi na nakabalik. Sundalo ako, Elena. Pero higit pa ron, may naiwan sa akin ang lolo ko bago siya namatay. Isang bagay na hindi ko pa nagagamit. Baka ito na ang panahon. Ano bang sinasabi mo? May anting-anting ako. Noon biro lang sa akin. Pero kung totoo ang aswang, baka totoo rin ang pamana ng lolo ko. Ngayong gabi, Elena, hindi na ako magdududa. Totoong may halimaw na naninirahan dito at hindi ko sila tatantanan. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay hindi na ako pinatulog. Nag-iisip ako ng mga paraan kung paanong magagapi ang mga aswang. May ilan akong orasyon na nalalaman at hindi ko alam kung gagana ba ito sa mga hayop na yon. Dahil hindi ako makatulog ay naisipan kong mag-ikot-ikot sa buong tribo. At narinig ko ang hindi ko inaasahan. Elena, anak, kailangan mo sanang malaman ang totoo. Ano po bang totoo, Ama? Hindi ba't sapat na ang dugo ng mga tao para sa mga halimaw na yon? Hindi sila titikil. Dahil ako mismo ang may kasalanan. Ano po? Anong ibig niyong sabihin? Noong kabataan ko, muntik nang malipol ang ating tribo. Nakipagkasundo ako sa pinuno ng mga aswang. Kay Lamia, ang kapalit ng katahimikan. At ikaw, Ilina, ikakasal ka sa anak niyang si Sarkan. Ano? Ama! Paano mo nagawa sa akin to? Wala akong magawa noon, anak. Wala kaming laban. Kaya pinili ko ang kasunduan. Kaya pala hindi nila tayo tinatantanan. Hindi pala dahil sa kasamaan nila, kundi dahil ipinagbili mo ako. Elena, anak, patawarin mo ko. Ginawa ko yun para mailigtas ang lahat. Hindi mo ba naisip? Buhay ko ang kapalit. Ako ang sinakripisyo mo. Pagkatapos ng mga tagpong yun, ay tumakbo si Elena sa kakahuyan. Diyos ko, ano itong nagawa ko? Dala ng pag-aalala ay walang pag-aatubili na sinundan ko si Elena. At sa hindi kalayuan ay narinig ko ang sigaw niya
Hinanap ko siya at naabutan na hawak ng isang nakakatakot na nilalang. Aswang. Elena! Elena, saan ka pupunta? Huwag kang tumakbo mag-isa! Elena! Diyos ko! Diyos ko! Ano ito? Sa wakas, nakuha rin kita, Elena. Bitawan mo ako! Hindi ako mapapasayo! Bitiwan mo siya, halimaw! Ang sino ka man, wala kang laban sa akin. Bakit hindi mo ko subukan? Palayo! Mag-ingat ka! Hindi mo siya makukuha, halimaw! Ano ito? Bakit nasugatan mo ako? Ito ang pamana ng lolo ko. Ito na ang katapusan mo! Palayo! Ligtas ka na. Kumapit ka sa akin. Palayo, salamat! Dahil sa anting-anting na hawak ko, ay natalo ko ang aswang na tinatawag nila sa pangalang Sargan. Ayon sa pagkakarinig ko kay Dario, mabilis siyang nagapi at naglaho dahil sa liwanag na taglay ng anting-anting nang itinaas ko ito sa tapat ng bilog na buwan. At ang buong akala ko ay makakabalik na kami ng tribo ni Elena. Pero hindi pa pala. Palayo! Hindi pa tapos ang laban! May paparating! Sargan! Sino gumawa nito sa anak ko? Diyos ko, ano naman to? Ang nilalang na nasa harapan namin ngayon na may malamig na hininga, mahahaba ang kuko, mapupulang mata at balat na parang bangkay. Isa siyang halimaw na buhay. Palayo! Siya si Lamia! Ang pinuno ng mga aswang! Ang ina ni Sargan! Ikaw, babae! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Wawasakin ko ang kaluluwa mo! Kung gusto mong makaganti, sa akin ka lumaban! Palayo! Mag-iingat ka! Higit na malakas siya kesa kay Sargan! Kasunod ng babala ni Elena ay tumama sa tagiliran at likuran ko ang mahabang mga kuko ni Lamia. Kahit may anting-anting ka, wala kang laban sa akin, pangahas! Hindi! Hindi ako susuko! Saglit pa ay naramdaman ko ang biglang katahimikan. Unti-unting lumalabo ang paligid hanggang sa may narinig akong pabulong na tinig ng isang matanda. Apo, huwag kang matakot. Ang anting-anting ay buhay lamang kung may dasal. Ulitin mo ang sasabihin ko.
Sa ngalan ng may kapal. Sa ngalan ng may kapal. Ikaw ay maglaho. Ikaw ay maglaho. Hindi! Hindi ito maaari! Hindi! Paleo! Mananalo ka! Ituloy mo! Sa ngalan ng may kapal, ikaw ay maglaho! Hindi! Hindi! Katahimikan. Unti-unting bumalik ang huni ng kuliglig at mahihinang patak ng ulan. Tuluyan nang naglaho si Lamia na parang abong na upos kasama ng kanyang anak na si Sargan. Paleo, nagawa mo. Nawala siya. Hindi ako mag-isa, Elena. Ang lolo ko, ang orasyon, higit sa lahat ang may kapal. Sila ang tumapo sa kanya. Salamat. Salamat at niligtas mo ko. Niligtas mo kami. Sa kabila ng mga sugat at pananakit ng katawan ay hindi ko na naalintana yun. Sa pasasalamat at yakap ni Elena, sapat na yun para maglaho. Matapos ang lahat ay nagsisi si Dario sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Lumuhod siya sa aking harapan, humingi ng tawad at nagpasalamat sa pagliligtas ko sa kanyang tribo. Lalong-lalo na sa kanyang nag-iisang anak na si Elena. At syempre, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Unang beses ko pa lang na nakita si Elena ay batid kong gusto ko siya at siya na ang babae para sa akin. Doon, sa harap ng buong baryo, hiningi ko ang kamay ni Elena at buong pusong ibinigay sa akin ni Dario. Sinama ko si Elena sa Maynila at hindi nga ako nagkamali sa aking piniling desisyon. Nagkaroon kami ng 5 anak at namuhay ng payapa. Ang baryo sa Sultan Kudarat ay hindi na muling ginulo ng mga aswang. Sa kasalukuyan ay retired na ako upang mas matutukan ko ang aking mag-iina. At naniniwala ako na ang dugo ng antingero ay hindi lamang pamana. Ito'y misyon laban sa dilim.